Dear Lady Love TV, Fake Wife in a Wedding. Tunghayan natin ang pagpapatuloy ng ating kwento sa ika-15 bahagi. Tapos na si Ella sa pag-i-edit. Hindi man lamang siya sinabihan ni Jay kung may iba pa ba siyang files na aayusin. So nangalikot na lamang siya sa laptop nito. Malinis ang desktop. Internet icon, recycle bin at documents lang yung files na nandoon. Nangalikot siya sa recycle bin. Walang laman. Then sa documents na siya nagpunta. May music. Her eyes widened at the long list of iTunes downloaded songs. Seriously? Wala man lamang Tagalog song sa list. Yung ibang kanta naman ay Spanish. So, marunong si Jake mag-Spanish? She bit her lower lip at lumingon-lingon sa paligid bago binuksan ang photos folder. Ella? Tahimik na basa niya sa name ng isang subfolder sa loob ng My Photos folder. Bubuksan ba niya? Click. At nakita niya lahat ng photos niya from Facebook. So, ini-stalk siya ni Jake for how long now? Since their marriage, saka lamang niya naalala ang buhay niya before Jake. Her job. Si Gab, her workmate. Baka nagtataka na iyon pati na si Ma'am Cetes. She clicked the internet icon at nagbukas ng browser. At least may internet connection. She signed into her Gmail. Nagdraft na siya ng apology letter para kay Ma'am Ces, ang may-ari ng studio na pinagtatrabahuhan niya, at nag-attach na rin ang resignation letter niya. Then she clicked send. Nag-check siya ng Facebook. Hindi online si Gab. Saka na lamang niya ito kakausapin. Maraming notifications, mga wall posts and comments. Pinuntahan niya ang FB Messenger ni Mrs. at matapos itong kamustahin, ay inattach din niya ang resignation letter doon. Hindi niya agad napansin na iba na yung profile picture niya. At name, Ella Estalio Castelo. Status, married. At blank na ang data tungkol sa address niya, birthday at occupation. Really? Sino nag-hack ng Facebook niya? Ang profile picture niya, napalitan na ng wedding picture nila ni Jake. Seriously? Hindi niya napigilan ang mapareact ng ganon. Parang na-invade na to the 99th level ang privacy niya. At siguradong sigurado siya na si Jake ang nangialam ng Facebook account niya. At ang most recent wall post niya, finally married. Officially, Mrs. Costello. Feeling happy. Take note, 145 likes, 203 comments pa yon. Mga pagbibiro ng mga kaibigan, ng mababait niyang customer sa studio, at colleagues niya ang comments. Mostly best wishes. Majority nagtataka kung kailan pa siya nagka-boyfriend. Bakit hindi imbitado ang mga to? Totoo ba yon o nag-e-etchos lang siya? For sure, mas marami ang comments sa wedding photos na display picture niya ngayon, but she would rather not look at those. Ini-X na lang niya yung window ng internet browser at isinat down yung laptop. Jake absolutely had a lot of explaining to do. Pero sasabihin ba niya dito yung nalaman niya? Huwag na lang siguro. Kung di malalaman nito na nangalikot siya sa laptop nito. Possessive ba to? Yung totoo. Isinara na niya yung laptop at tumayo na. Bakit kaya hindi pa pumapasok sa kwarto si Jake? Nahihirapan siguro yun sa pagluluto ng lasagna. Pero pagpunta niya sa kusina, wala ito doon. Saan naman nagpunta yon at di nagpaalam? Nakangusong tanong niya. Pag-uwi ni Jake, nagtaka siya kung bakit wala sa kwarto si Ella. Bitbit niya ang bag na may lasagna as he strode around the house. Napatiimbagang siya at ibinaba sa dining table ang mga pinamili niya. Damn! Wala man lamang nag-iwan ng note kung saan ito nagpunta. Isasara na muna niya ang mga bintana. Pagtingin sa baba, nag-zoom ang vision niya sa babae sa tabi ng pool. Si Ella. At sino yung kausap nito? Hindi na niya nasara pa ang bintana. How long have you been here in the Philippines? Tanong ni Ella sa Brazilian na kakwentuhan niya. Matangkad ito at pangmodelo yung katawan. Kakaahon lang nito sa pool. Being a photographer, Ella has an eye for beauty. Kaya naman she got interested with Mr. Hot Brazilian here. Hindi siya nag-initiate ng conversation. Sa pag-iikot niya sa pool, napadaan siya dito. And the friendly dude said hi to her at ibinalik lang niya.
Umahon ito sa pool at nagpakilala agad sa kanya. Just a couple of months, Mrs. Costello. Nakangising sagot nito. Wow, kilala siya nito. How do you know me? Nagtataka na siya. You're in the papers. Pinunasan nito yung buhok gamit ang dry towel. You and your husband. I never thought I'd meet you here. I see. The paper said that you secretly married the billionaire. Buti na lang hindi ako nagbabasa ng dyaryo lately. Araw-araw ba talagang nasa dyaryo at TV si Jake? Bakit wala akong kamalay-malay? My father and I sold some of our shipping properties to your husband. We are into your new ports, new locations, and seems like your husband is into renovating. A business-minded hunk. Naisip na lamang ni Ella, may bahid ng paghanga sa kausap. My husband and I don't really discuss business matters. You let him hold the reins, huh? Ngumisi ito kay Ella. Inaamin niya rito na konti lang yung isipin niya si William Levy. Ito si dark-haired Brad Pitt. I like that in a wife. Natawa siya doon. Is your wife also in the country? He shook his head. I'm not married. I never like any one of my past girlfriends enough to ask them. They all want to meddle with my business and with my life. Like, where do I go? Why do I come home late? When will my photo shoots end? And all those real frustrating women. Napangiti si Ella dahil tama ang hinala niya sa model na ito. They're just a little afraid. Johnny. Afraid because you are handsome. I know, right? Natawa silang dalawa. Saktong nakarating na sa pool area ng condominium si Jake at pasugod na sa dalawa. Nagpatuloy si Ella. They're afraid that once you are out of their sight, you'll go around flirting with other women. Natawa lang si Johnny. Really? They should trust me more. They should have known better than that. Pakikisali ni Jake kaya napatayo ang dalawa sa kinauupuan nila. Jake, nakangiting sabi ni Ella dito. Si John. Oh, Johnny. You know him already, right, Jake? Johnny offered a handshake that Jake accepted coldly. Hinapit nito sa ibawang sa Ella at inilapit sa katawan nito. Bigla ka na lamang nawawala sa bahay natin. Jake looked down at her. I got bored. Kaya nakipag-usap ka sa gwapo? Ano na naman ang nagawa niyang masama? You have to go. Paalam nito sabay hila kay Ella. Napa-cross arms na lang si Jake nang lapangin na ni Ella yung lasagna. God, she looked like a kid. Batang kalye na ngayon lang nakakain ng masaya. Masyadong maganda naman itong bahay at batang kalye na to. Naupo siya sa malapit sa asawa. Was he eaten up by insecurity, jealousy, dahil kay Johnny? Paano naman napunta ngayon dito yung model na yon? Last time, kadil niya sa shipping magnate ang mag-ama. Suddenly that Johnny was friends with his wife. Anong meron? Hindi sila close na lalaking yon. Pagkatapos makikipag-close ito sa asawa niya. Nakatitig ka na naman ng ganyan. Nakatingala sa kanya si Ella. Masama? Ilang beses na sila nagkaroon ng ganitong diskusyon. Yung nahuhuli siya ni Ella na nakatitig dito at iyon lang ang laging sinasabi niyang pagdepensa sa sarili. She cocked her head to the right. Wala naman akong ginawang masama. Ganyan ka makatitig. Lumabas ka nang walang paalam. Natawa si Ella. Oh, really? She had the guts to laugh at him. Did it sound like he was joking? Seryoso naman ang tono ng pananalita niya at alam niyang seryoso ang mukha nito. Hindi siya nakangiti or whatsoever. Ikaw rin naman, Jake. She resumed eating. Ibinili lang kita ng lasagna. Seryoso pa rin sagot niya. You said you want us and you want a reward. Inagaw nito ang kinakain niya. You don't deserve this reward. Bastos to, reklamo ni Ella. That made him pause. Every time na sinasabi nito na bastos siya, something happens. Or after something what happened, well, obviously, X-rated yung something na tinutukoy nito. He shot her a dark stare na ipinagtaka ni Ella. Bastos, he echoed in an emotionless tone. Akin na yan. Agaw nito sana sa pagkain but he grabbed her arm. He dragged her to him and harshly kissed her lips. Inilayo niya ang mukha kay Ella before she could respond to his kiss. What's mine?
Hinihingal niyang sabi. Is mine. Insecurity issues. When Jake was a teenager, A+ yung grade niya. Pagdating sa pagiging busted, left and right. Kahit kanino, busted siya sa bawat makukursunadahan niya. That dropped his self-esteem, made him think that romantic love wasn't for him. Buti na nga lang at hindi siya nakapag-isip mag-suicide. Then he had a girlfriend. May crush sa kanya yung babae. Pinatulan niya kasi crush siya eh. Tatanggi pa ba siya sa grasya? It felt good. May nakita siyang bago kaya nakipag-break siya dito. Easy. Then it became a cycle. He had the confidence na manligaw ng kahit di niya mahal basta maganda. Nagbalik yung confidence niya. Iyon na nagustuhan ng mga babae sa kanya. Confidence na para bang marami siyang alam na masarap gawin sa mundo. Exciting siya. Masayang kasama. Romantic. Hanggang sa mawala na siya ng interes. Nawawala na siya ng gana sa babae kapag nagiging predictable na to. Kapag nasasanay na mga kabarkada niya na iyon yung shota niya. Kapag wala na siya kumbaga sa style, hindi na trending. Napaka-insecure niya. Gusto niyang ipakita na kaya niya magkaroon ng girlfriend kahit gaano karami at kahit kailan niya gustuhin. Only the prettiest, most excellent girl. Mga babaeng kaiinggitan ng mga kaibigan niya. Ganun talaga siya. Doon siya hinahangaan ng mga kabarkada niya. Kung paano niya nabibihag ang puso ng mga babae na parang hard to get para sa mga to. In the earlier years of his womanizing career, nakasuot siya noon ng pirate costume para sa Halloween. Bata pa noon ng kapatid niya si F. At siya rin ang nahila ng nanay nila na sumama sa mga to na mag-trick or treat. They reach a house. May mga nakasabay silang mga nagti-trick or treat. Kapansin-pansin yung isang babae kasi tansya ni Jake ay halos kaedad lang niya ito. Nakasuot ito ng witch costume na may short skirt. Maputi ito at may ash blonde wig. Jake grinned. Target found. He followed her around. Mukhang wala namang nakapansin sa kanya. Napalingon sa kanyang babae at ngumiti. That made him think na alam nitong nakasunod siya dito. At may gusto ito sa kanya. Teka lang, yung shoes ko. Sigaw ng babae sa mga kasama nito pero nagtakbuhan ng mga iyon papunta sa isang bahay, naguunahan para sa candies. Umupo ito sa isang swing sa subdivision na iyon at inayos ang sintas ng sapatos nito. Jake walked toward her, swagging like a pirate ang feeling niya, saka sumandal sa malapit na puno. Napatingala tuloy sa kanya ang babae. Hi, nakangising bati niya. Hi. Ngumiti lang ito at ipinagpatuloy ang pagsisintas ng sapatos. I'm Jake, and you are? Ella. Tumingala ulit ito sa kanya. You're too old for trick or treat. Could say the same about you. Tumayo si Ella. Sige, pupuntahan ko na yung mga kasama ko. She was about to run, but he did not let her. He grabbed her arm. I want your number. Nginisihan lamang niya ng babae. I'm sorry pero hindi kita kakilala. He narrowed his eyes. Playing hard to get? Let's be textmates, he said. Textmate? Para magkakilalan tayo. Sinundan na lamang niya ito nang pumalag ito sa pagkakahawak niya at nagpatiuna sa paglalakad. Hindi ako mahilig makipag-textmate eh. Really? Kung ako ang ka-textmate mo, makakahiligan mo yung pakikipag-textmate. She raised an eyebrow at him. Dito na muna tayo. Hinila niya ito patakbo sa mga puno. Hindi na nakapanlaban pa ang babae. Napunta sila sa mapunong lugar. Solo nila ang buong paligid. They sat at the foot of a towering tree. Bakit ba? Nakairap sa kanya si Ella. She looked around. Baka mawala ako. Hindi yan. Hinubad niya yung pirate hat niya. Ikaw lang kasi yung kaedad ko dito. Sobrang boring ng trick or treat. She stared at him at nahuli iyon ni Jake. Naramdaman niya na nagagwapuhan sa kanya ang babae. At gustong-gusto niya yon. Bakit ka naman nag-Halloween dito? He asked. Kasama mga bata? May siblings. Sagot lang ni Ella. Tsaka enjoy ako na magsuot ng costume kahit hindi ako nakahingi ng candies. Yumuko lang ito. Ang tanda mo na eh. Kung makatanda ka dyan, ikaw din naman ah.
Ang tanda mo na naka-pirate costume ka pa at nakikipag-agawan sa bata para sa mga candies. Kinaladkad lang ako ng nanay ko dito. Buti na lang hindi lang akong teenager dito. He threw a glance at Ella. Napaatras ito ng konti. Magkatabi kasi sila at lumalapit na ang mukha ng lalaki sa kanya. May boyfriend ka na ba? Nanlaki ang mga mata nito. Oo, wala pa. Ano bang tanong yan? Ngumisi si Jake. Ano? Want me to be your boyfriend? Kanina lang tayo nagkita. Mga 3 minutes ago. Naka-drugs ka ba? Natawa siya. Come on, just say yes or no. Taga saan ka ba? Sino ka ba? Bakit gusto mo akong syutain? Wala ka sigurong syota, no? Pangit. Pangit. Jake highly displeased the word. Ako, pangit? Bakit kung gwapo ka ba, mamimilit ka ba na magkasyota? Hindi ako namimilit, miss. Nakangising sagot niya. He tried to maintain his confidence kahit tagilid na siya. Hindi siya pwedeng mabasted ngayon. Mr. Jake na nababasted was dead years ago. Hindi pwedeng mabasted siya ngayon. You don't have to worry. We can date after this. Just give me your number. Tumayo na ang babae. Ewan ko ba sa inyong mga lalaki basta magkasyota lang. Gusto niya lang itong maging girlfriend, okay. One look and he knew na maiinggit sa kanya mga tropa pag pinakita niyang syota niya to. Pero kung ayaw ng babaeng to, aba, siya na ang unang marereject dito. Hindi na bale. Tumayo na rin si Jake. Hindi ko naman kawalan. Iba na yung magkasyota. Napairap si Ella sa lalaki. Napakayabang. Gwapong-gwapo sa sarili niya. Well, totoo naman pero kahit na, sino ba to? Bakit ganito makaasta? Hindi naman sila close. Sa pangit mong yan, magkakasyota ka. Sa pangit na ugali nitong Jake na to, ano siya? Aso na dinadampot lang sa kalsada. Ikinapikon niyo ni Jake. Pangit pala ha. Akala mo, marami nagkakandara pa sa akin. Makikita mo.